Justin's person over voice. Bullshit! Malakas na mura ko at mabilis na napatalon sa aking kinatataguan. Patakbo at maliksing dumapa sa putikan para makatago. Marami mga napapalibutang mga basang halaman sa aking katawan. Nahiwalay ako sa aking mga kasama dahil gustong gusto ko na pulbusin na ang mga animal na terorista. Nandito kami ngayon sa isang remote area sa isla ng Jowar ng bansang Somalia. Nakaraang linggo ay nagbigay ng hudyat ang aming big boss para sa aming panibagong misyon. Ipinadala sa amin ang maraming files na naglalaman ng maraming mga larawan at mga pangalan ng mga taong kalaban ng gobyerno. Ang aming grupo, ang pinagkakatiwalaan sa pangunguna ng aming big boss, ay walang patumpik-tumpik na kailangan naming iwan ang buhay na meron kami. Isa ito sa aming sinumpaang tungkulin. Hindi basta-basta ang aming organisasyon at iilang bansa at mapagkakatiwala ang gobyerno lamang ang kumukuha sa aming serbisyo. Lalo na sa aming big boss na hindi basta-basta tumatanggap ng trabaho kung hindi ito makatutulong sa mamamayan. Wala pang isang araw nang ma-inform kami ng aming big boss ay nag-meeting kami ng aking mga kaibigan. Kaya kahit ayoko man sanang iwan ang sweetheart ko ay wala akong magawa. Ngayon lamang ako nakaramdam ng sobrang kalungkutan na aalis ako ng sariling pamamahay. Kung dati ay pag nagbigay ng hudyat ang aming big boss ay walang patumpik-tumpik na excited akong hahawak na muli ng matataas na kalibre ng baril. Sa klase ng aming trabaho ay nasa kalahati ng lupa ang aming mga paa. Makakauwi kami ng buhay o patay. Pero ngayon ay kailangan ko mag-ingat dahil hindi ko na lamang sarili ang iintindihin ko, kundi si Tanya at ang aking anak na si Tricia. Sa kaisipang iyon ay biglang tumulong aking luha. Kailangan kong umuwi ng buhay dahil hindi ko kakayanin na umiyak sa Tanya. Hindi ko pa nakikita ng personal ang aking anak, kaya ipinangako ko sa aking sarili na matapos lang ang trabahong ito ay kukunin ko na ang pamilya ko. Gusto ko nang pakasalan ang mahal kong si Tanya dahil kung hindi ako makakauwi ng buhay ay tiyak aagawin siya sa akin ng pinsan kong si Anton. Shit, maisip ko lang iyon ay parang gusto ko nang pumatay ng tao. Ilang beses ko nang pinagtataguan at hindi kinakausap sa Anton sa pangungulit na gusto niyang makausap ang sweetheart ko. Never over my dead body. Langya niya, walang pinsan-pinsan. Sa galit ko sa isiping iyon ay inilabas ko ang 2 bomba at walang habas na inihagis sa pinakamalayo. Isang kasapmata lang ay napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Narinig ko pa ang mga nagsisigawan na hindi napaghandaan ng mga kalaban. Mabilis na gumapang ako sa putikan para lalong lumapit. Assholes! What did you do? Right? Biglang sulpot sa kung saan, sa Sugar. Nakita ko din na nakayuko at patakbong lumalapit si Freemanger. Kasunod dito, si McWright na may hawak na 3 bomba at mabilis na inihagis din ito sa aming daanan kung saan kami galing. Habang si Brickerman at Zimmerman ay pinagbababaril ang mga nakitang mga kalaban gamit ang M249 machine gun automatic rifles. Si Griefer na matinik na sniper ay biglang lumitaw sa kung saan. Let's go! Sigaw ni McWright. Siya ang aming team leader sa grupo. Siya ang inatasan ni Big Boss na mag-lead dahil na rin sa pagiging commander nito sa Navy. O pwede din dahil siya ang pinakamatanda sa amin at hanggang ngayon ay mukha pa ring ermitanyo. Where are the 3 fuckers? Kurot no ako habang lumilingon sa paligid. Shit, hindi kami pwedeng mabawasang 10. 7 lang kami na nandito. You hard-headed right? They're all in the target right now. Let's go! Hiyaw ni Sugar. Third person over voice. Nauna nang sumugod si McWright habang walang tigil na ratrata ng mga matataas na kalibreng rifles ang nagpaulan sa mga kalaban. Gumulong-gulong ang bawat isa at kanya-kanyang diskarte sa pagpapaputok. Sunod-sunod na putukan at walang mintis na namamatay ang mga kalaban. Napaigik sa sakit si Freemanger nang matamaan ng bala sa balikat pero hindi ito nagpatinag. Halos ubusin ito ang balang nakasash sa kanyang katawan bilang ganti dahil siya ay natamaan. Wala pang 10 minuto ay narating na nila ang pinaka-hideout ng mga teroristang Hadu. Alam nilang malalakas ang puwersa ng kalaban dahil na rin makabagong teknolohiya ang gamit ng mga ito. Pero dahil mautak ang kanilang big boss at ang mga kasama ay kasimbilis ng kidlat na kinain ng malaking apoy ang hideout ng mga Hadu. Cover yourself, Roger!
Napahawak sa kanya-kanyang earpiece ang grupo at walang sinayang na segundo ay mabilis silang nakalayo sa pinagsabugan na lugar. Dahil hindi lamang isa na pagsabog iyon kundi ang buong lupain ng bundok na iyon ay pwedeng gumuho sa malakas na pagsabog. Go! Run to the east! Sigaw ng kanilang team leader sa suot nilang earpiece. Kailangan ng bawat isang makarating sa barko na nakadaong sa pangpang kung saan sila sumakay bago pa sila magsimulang makipagyera. You all need to get back here within 15 seconds. Any moment that island will disappear. Big Boss commanded. Bumibilang na ang kanilang Big Boss. 10, 9, 8, 7. Bullshit! Kanya-kanyang mura ang 10 magigiting na mandarigma. 4, 3, 2, 1. Halos maghihiyaw ang mga lalaki na makarating sa barko. Sakto at 10 silang buhay. Napalapit si Big Boss at sinuri ang bawat isa na ngayon ay puro sugatan na. Si Team Captain McWright ay mabilis na nagsalute kahit pa malaki ang sugat nito sa likuran, sanhi ng pagsabog. Kailangan muna ninyo magpahinga at magpagaling. Hindi kakayanan ni Zimmerman na kayo ay gamutin isa-isa kung siya din ay sugatan. Maotoridad na paliwanag ni Big Boss. Count your team. Leader, start with you. Go! Ani Big Boss. Team Leader C and McWright. Sir, yes sir. Dustin Wright. Sir, yes sir. Alex Sugar. Sir, yes sir. Drake Fremengar. Sir, yes sir. Kevin Brickerman. Sir, yes sir. Lester Zimmerman. Sir, yes sir. Lander Griefer. Sir, yes sir. Mabilis na napalayo ang barkong lula nila. Pinanood na lamang nila sa malayo ang umaapoy na isla. Dustin's personal voice. 3 araw na lumipas matapos ang sagupaan ng aming grupo sa mga teroristang hado. Hindi naman na kailangan sila ay buhayin para sabihing sumusuko na sila. Dahil kapag inutos ng nasa itaas, that is the answer. At 2 linggo na rin simula nang umalis kami ng Pilipinas. Kahit kating-kati na akong umuwi ng bansa para makita ko ang sweetheart ko ay ipinagbawal ni Big Boss. Kailangan pa daw namin magpahinga at magpagaling ng husto. Maski sa pagtawag overseas ay bawal. Gusto ko mang magreklamo pero dahil utos ni Big Boss ay wala na kaming magawa. Mabuti na lamang at hindi labis na napinsalang aking katawan. Puro galos at mga ligaw na bala lamang. Ganon din sa ibang kasamahan ko pero si McWright na aming team leader ay napinsala ng husto ang kanyang likod. Kaya kinailangan pa siyang i-admit sa ospital. Sa ika-4 na araw ay inilabas na rin si Sian at ngayon ay nandito kami lahat sa isang high-end luxury bar sa syudad ng bansang Somalia pa rin. Tanging kami 11 na customer lamang ang nasa loob, puwera na lamang sa mga staff ng bar. Narantahan kasi ni Big Boss ang lugar para sa matugumpay na misyon. Bumabahang alak ang nakalapag at masayang nagiinuman ang bawat isa sa amin. Kamusta ang bayan mo, Mayor Larkin? Napangising tanong ni Drake. Nagkibit balikat ito sabay tungga ng beer. Still the same. Salamat sa panggagago mo kay Elias. Kahit paano'y guminhawa din ang aking bayan. Napatawa pa si Ezekiel. Isa itong mayor sa isang syudad sa Quezon Province. Ikaw, Miller, kailan ang balik mo sa Pinas? Tanong ni Alex. Depende kung saan maraming chicks. Ngising aso nito. Isa itong babaero katulad ni Lester na akala mo naman ay kinagwapo ang pagiging babaero. Damn you. Tumulad ka sa amin na Dustin. Loyal sa babae. Sabat ni Thunder. Isa din itong ungas na tao. Pinakasalan ng isang kakada sa 8 na babae at naglaho na parang bula. Langya, ginawa pa kaming witness sa kasal nito. At si Ezekiel pa ang nagkasal dito. Feeling mo naman ay santo ka na niyan? Dahil hindi ka nang bababae. Patapos mo ikasal sa kawawang asawa mo ay bigla ka nalang naglaho. Pangaasar ni Lester bilang ganti. Bakit hindi natin tanungin ang team leader nating napabayaan na ng panahon ng itsura? Pang-alas ka ni Alex. Napahinto sa pag-uusap si Sian at Big Boss. What did you say? Dimwit? Kumunot ang noo nito at tinungga ang hawak na beer. Don't mind them. Singit ko at makabigwasan na lamang si Alex ni Sian. Napalango naman ako sa kalawang sulok. Si Kevin at Lander ay busy sa pagdut-dut ng iPad na hawak. Tsak may pinapakita na namang kakaibang imbensyon itong si Kevin na super genius sa grupo. Naging masaya ang gabing iyon sa bawat isa sa amin. Dahil 2 araw mula ngayon ay pinayagan na kaming umuwi sa Pilipinas.
Halos hindi na ako makatulog sa sobrang pagkasabik na makita ko na ang mag-iina ko. Shit, hanggang ngayon pala ay hindi ko pa nababanggit kila mom and dad ang tungkol sa pamilya ko. Kailangan ko ng magandang timing para sa magandang sorpresa at isa pa pala, baka umaaligid na naman si Anton. Halos lahat ng tauhan ko at bodyguards ay pinabantayan ko kay Tanya. Kaya kung susubukan niyang lumapit sa mahal ko at kahit hawakan niyang muli kahit tibla ng buhok ng sweetheart ko, ay baka hindi ko na siya ituring na pinsan. Tanya's personal voice. Halos mag-isang linggo buhat nang umalis sa Dustin ay nakaramdam ako ng pangungulila sa kanya. Pero dahil parating na ang aking anak ay nahati ang aking nararamdaman. Pagkamiss kay Dustin at excited na muli kong makapiling ang aking magandang anak. Ngayong araw ay susunduin ko ang aking kapatid na si Tina at ang aking anak na si Trisha. Halos magkanda hilo-hilo ko sa pag-iling para lang huwag na akong samahan sa pagsundo sa aking anak pero masyadong makulit si Nanay Lourdes. Kailangan ko daw ng bodyguard. Nakakahiyaman ay gagamitin pa ang kotseng Black Bugatti Chiron ni Dustin. Nakakahiya talaga gumamit ng mamahaling sasakyan nito nang wala siya at baka magasgasan pa. Kulang pa ata ang buhay ko sa pagbayad kung nagkataon. Pero hindi nila ako pinayagan. Isang driver at bodyguard ang aking kasama ngayon papunta sa terminal ng bus sa Cubao para sunduin si Tina at ang aking anak na si Trisha. Napagkasunduan namin ni Nanay Lourdes na bibisitahin namin sila dito sa mansyon para ipakilala ang aking anak. Bago umuwi sa tinutuluyan namin sa Quezon City kung saan kami nakatira ng mga kaibigan ko. Nasa biyahe na kami ngayon at ang tatahimik ng aking mga kasama. Si Manong driver na abala sa pagdadrive habang nakikinig naman ng FM station si Easy Rock. Si Manong bodyguard na ubod ng laki ng katawan. Para bang magkamali ka lang ay pwede ka na nitong ibalibag. Natatandaan ko siya dahil siyang unang tao na nakita ko nung panahong bagong dating ako sa mansyon ni Dustin. Ate! Mommy! Eksaktong pagbaba ko ng sasakyan ay may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Napansin ko ang mga taong napalingon sa akin. Hindi pala sa akin kundi sa mamahaling sasakyan na hindi naman sa akin. Kahit sino naman ay maa-amaze sa milyones na kotse. Nagkibit balikat na lamang ako. Nilibot ko ang aking paningin hanggang sa matanaw ko ang patakbong magandang dilag na walang iba kundi ang aking kapatid. Kasama nito ang nangungunang bata na makulit na matagal ko nang hindi nakakapiling. Sobrang ganda at cute ang suot nitong dress na kulay puti na may design yung bulaklakin. Naka-ponytail pa ang buhok nito habang ang bangs naman ay pumantay sa mga kilay nito. Nakasuot din nito ng itim na boots na may tatak na Barbie. Sobrang ganda talaga ng anak ko. Kulang na lang ay lumipad ang aking puso nang masilayan kong muli ang napakaganda kong anak na si Trisha na ngayon ay may malawak na pagkakangiti. Napaluhod ang isang tuhod ko para magpantay kami ng aking anak na ngayon ay halos manggigil na sa akin sa sobrang higpit ng pagkakayakap. Yakap na may pagmamahal. Hindi ko na napigilan na tumulong aking mga luha. Luha ng kagalakan. I missed you, baby ko. Malambing akong napatitig sa aking anak at hinalikan ito sa kanyang noo. I missed you, Mommy. Mommy. Humahagikit muna ito bago hinawakan ng dalawang maliit nitong mga kamay ang aking muka at pinupog ng halik ang aking buong mukha. Napaka-sweet talaga ng baby ko. Binuhat ko ito at naramdaman ko ang mabigat na nitong katawan. Big girl na palang baby ko. Heavy na eh. Sabay halik sa ilong nito. Tita Tina said, I'm not a baby anymore, Mommy. Because I will marry Jungkook when we go to Korea, Mommy. Masaya pa itong winagayway ang dalawang mga kamay. What? Kunwari nagtataka ako dito sabay napalingon sa aking kapatid na ngayon na halos nagkanda haba-haba ang leeg sa pagsilip sa kotse na aking sinakyan. Wow ate, paano ka nakasakay sa bugatan na iyan? Hindi na nito nakayanan ng pagiging chismosa ay lumapit na ito ng tuluyan at kinatok ang bintana. Biglang lumabas ng sasakyan si Manong na bodyguard. Bumukas din ang bintana ng kotse at ngumiti si Manong driver na hindi ko man lang alam ang pangalan nilang dalawa. Napaatras ng bahagya si Tina, lalo na makita si Manong bodyguard na lumapit sa aming pwesto. Akin na po ang gamit ninyo, miss. Magalang na sabi ni Manong bodyguard. Ha? Halata sa mukha ni Tina ang pagkagulat. Sige na, ibigay mo na Tina para makasakay na tayo.
Sabi ko. Ibinigay naman ni Tina ang dalang backpack at isang malaking eco bag na may laman pasalubong. Sinanyasan ko ng aking kapatid na lumapit at sumakay ng kotse dahil hindi ko na matagalan pa ang mga taong napapatingin sa aming gawi. Pinagbuksan muna kami ni Manong bodyguard sa passenger seat para pumasok at sumakay. Napapagitnaan namin ni Tina ang aking anak na ngayon ay walang tigil sa kakatanong. Kaya ibinigay ko na lang ang aking cellphone dito para manood ng YouTube. Si Tina naman ngayon ang kanina pang kating-kati na magtanong. Sinanyasan ko itong manahimik muna pero dahil hindi ito patigil ay wala na akong nagawa. Ano ate? Nakasakay ka na sa yayamaning kotse na ito? May driver at bodyguard ka pa? Sinamaan ko ito ng tingin. Sa aking amo ito. Masyado lang siyang mabait kaya pinasakay niya tayo dito. Weh, hindi ako naniniwala ate. Hindi ba lumpo ang amo mo? Paano nasa ibang bansa siya ngayon? Nakakalakad na pala siya? Makulit na tanungan ni Tina. Ay, basta, pinag-day off niya ako. Ang dami mong tanong. Maktol ko. Ayoko nang pahabain ang usapan namin dahil ayoko mabuking sa sarili kong bibig. Hindi pa ako readyng magtapat. Nagkibit-balikat na lamang ito. Bakit pala tayo dadaan muna sa mansyon ng amo mong lumpo ate kung wala naman pala siya doon? Gustong makilala ni Nanay Lourdes at ng ibang kasambahay si Tricia. Ayoko man sana pero napilit ako. Ayos lang naman, saglit lang naman tayo doon at hindi magtatagal. Okay. Mukhang nasatisfy naman sa paliwanag ko sa Tina. Napabuntong hininga na lamang ako at tinawakan ng ulo ng aking anak na ngayon ay bising manood ng Peppa Pig. Mabuti na lamang ay napakausapan ko ng maayos si Nanay Lourdes na huwag nang banggitin kay Dustin na mananatili muna ako sa aking mga kaibigan. Napapayag ko din itong wag na akong bantayan paghatid nila sa amin basta ipapasyal muna ang aking anak sa mansyon. Matapos ang isang oras mahigit na biyahe ay nakarating kami ng mansyon. Nakita ko pa sa aking kapatid ang labis na pagkamangha, lalo na sa aking anak na walang humpay sa katuturo ng mga nakikita. Huminto ang sasakyan at mabilis na naunang bumaba si Manong Guard. Binuksan nito ang pintuan ng kotse at nauna akong bumaba. Kinarga ko naman ang aking anak at si Tina ang huling bumaba. Nakita ko pa si Nanay Lourdes na malalaki ang hakbang na lumapit sa amin. Oh, Diyos mio! Ito na bang yung anak? Abay, mas lalo palang maganda sa personal. Natutuwang sambit ni Nanay Lourdes. Mag-bless ka kay Lola anak. Sabi ko sa aking anak habang karga ito. Nagpapababa muna ito sa akin at tumarap sa matanda. Ngumiti naman ang napakatamis ang aking anak at kay Nanay Lourdes at ito na mismo ang kumuha ng kaliwang kamay ni Nanay at inilagay sa kanyang noo. Hello po Lola. Nakatingala ito habang nakangiti sa matanda. Pagpalain ka ng may kapal po. Hinaplos dito ang buhok ng aking anak. Nanay Lourdes, si Tina po ang nakababata ko pong kapatid. Pagpapakilala ko sa aking kapatid. Napalingon ako sa aking kapatid sa aking likuran na ngayon ay nakatingala habang nakatingin sa malaking mansyon. Kumusta ka iha? Nakangiti si Nanay. Mabuti naman po Nanay. Pagpasensyahan niyo na po ako kung medyo na-ignorante po ako sa mga nakikita ko. Hindi lang po ako makapaniwala na may ganito kalaking mansyon pala. Para kasing nasa Europe ako nito eh. Namamangha pa rin itong napapatingin. Tumawa naman si Nanay Lourdes. Oh, mamaya na iyan. Pumasok na kayo at alam kong pagod kayo sa biyahe. Kumain muna kayo. Sabi ni Nanay at muli hinawakan ang kamay ng aking anak. Pwede ko bang mahawakan saglit itong magandang anghel na ito? Tanong sa akin ni Nanay Lourdes. Tumango ako bilang pagsang-ayon at ngumiti. Pumasok kami sa loob habang ang aking kapatid naman ngayon ay halos kurut-kuritin ako. Baka sa mukha nito ang labis na pagkamangha. Yumakap pa ito sa kanang braso ko. Ate, grabe, parang nasa museum tayo nito. Sobrang laki dito, grabe ate. Psst, tumahimik ka nga. Napapagalataan tayong pobre. Pero ito ay parang walang narinig sa akin dahil kung ano-ano ay tinuturo nito. Mabuti hindi ka naliligaw sa laki nitong pamamahay ng amo mong lumpo. Ano ba, Tina? Marinig ka. Saway ko dito. Nakita ko kasing napapatingin sa amin ng ibang kasambahay. Partikular sa aking anak. Nakita ko pa na nagbulungan ang mga iyon pero hindi naman sila lumalapit sa amin. Dumiretso kami sa napakalaking kusina. Nakita ko pa na nakaupo ng aking anak na akala mo naman ay sanay na sanay. Masaya itong kumakaway sa amin. Napatingin ako sa lamesa na sobrang dami na naman ang nakahain dahil pa ang may birthday party. Nanay, parang sobrang dami naman po nito. Lumapit ako sa aking anak at umupo sa tabi nito habang si Tina naman ay sa kabila. Ay, dapat lang maghanda dahil para sa iyong mga bisita ito, lalo na sa anak mo.
Parang madiin ang pagkakasabi nito sa aking anak. Iwinaksi ko na lang ang bagay na iyon. Masayang sinusubuan ko ang aking anak. Namiss ko itong pakainin. 4 na buwan na ata nang huli ko itong gawin sa kanya. Dahil ang sinusubuan ko ay isang bakulaw na mabuti naman ay wala ngayon. Bigla ko natigilan. Umikot ang aking mga mata at bigla ay pinagpawisan. Shit, hindi ko naisip na baka pwede niya kaming makita dito lalo na at napapalibutan ito ng maraming CCTV na nakakonekta sa opisina nito. Anong problema ate? Si Tina na kumakain ngayon. Ha? Wala, may naalala lang ako. Palusot ko at sinubuang muli ang aking anak. Nanay Lourdes, hindi na po kami magtatagal dahil kanina pa po kami hinihintay ng mga kaibigan ko sa bahay. Ang bilis naman iha, wala pa nga kayo 1 oras dito eh. Takang tanong nito. Kwan po kasi, doon na daw po kami mag-dinner. Oh, ikaw ang bahala. At least nakita ko na maganda mong anak. Kamukhang kamukha niya pa naman sa Agatha ng kabataan niya. Ngumiti ito sa aking anak. Bigla ko nakaramdam ng kaba. Parang may laman kasi ang sinasabi ni Nanay Lourdes. At sino naman kaya ang binanggit nitong Agatha? Lumipas ang ilang oras ay nakarating kami ng QC. Hinatid muli kami ni Manong driver at Manong bodyguard. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Nang makaalis ang mga ito ay malakas na tili ang sumalubong sa amin. Si Aryan. Oh my God! Trisha! Sigaw nito at patakbong sinalubong ang aking anak. Kulang na lang ay malamog ang aking anak sa pagyakap ni Aryan dahil sa panggigigil sa bata. Binuhat nito ito at naunang pumasok. Sumunod naman kami ni Tina. Nang makapasok ay dumiretso ako sa kusina para ilapag sa lamesa ang pasalubong na dala ng aking kapatid. Habang nasa sala ang tatlo, narinig ko na may patakbong pababa sa hagdanan. Si Hana. Nasaan ang iba? Akala ko uuwi sila. Tanong ko kay Aryan nang lumabas ako sa kusina. Baka malilate si Mika. Alam mo naman yun. Si Lian, ewan ko ba sa babaeng iyon, hanggang ngayon wala pa. So Grace naman hindi ko sure. Wala nga paramdam yun simula nung umalis ng bansa. Paluwanag ni Aryan. Hi, Ate Tanya. Nakangiting mukha ni Hana. Napatitig ako sa magandang mukha nito. Kahit na may malaking suot na salamin ay kitang-kita pa rin ang maamong mukha nito. Parang nag-iba ang aura ng mukha ni Hana. Parang blooming. Hello? Sagot ko. Nakita ko pa kung paanong magyakapan sa tuwa si Hana at Tina. Close silang dalawa kahit pa ilang beses pa lamang silang nagkikita. Siguro dahil magkakalapit ang kanilang edad. Lumapit din si Hana sa aking anak na ngayon ay tuwan-tuwa. Alam kong mas mahilig sa bata si Hana dahil na rin isa siyang teacher. Nakapag-usap din kami habang naghihintay sa pagdating ni Mika at Lian. Teka, nasan palang bagong kapitbahay natin, Aryan? Madalas pa rin bang nakikikain dito? Tanong ko. Napahinto sa pakikipagkulitan si Aryan kay Trisha at napaangat ang tingin sa akin. Nakaupo sila sa carpet na mabalahibo habang si Tina at Hana ay may sariling mundo na nagkukwentuhan. Kung todo pa ang isi ng mga ito. Wala siya dyan. Mahinang sagot nito. Napataas ang isang kilay ko. Di mami, andyan na siya? Nakita na ba nila yun? Umiling ito. Parang lumungkot ang muka. Mahigit 1 linggo na siyang wala sa bahay niya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Biglang naglaho na parang bula. Parang masama ang loob nito base sa pagkakasabi nito. Si Hana palang nakakakilala sa kanya. Patuloy nito. May ista ka pa dyan? Para makapagluto ako ng dinner natin. Hindi na kasi kami nakadaan ng market nung hinatid kami dito. Pag-iba ko ng usapan. Oo, meron. Pero ako na magluluto. Pagod kayo sa biyahe. Ngumiti ito. Ilang sandali lang ay kinuha ko ang aking anak para makapagpalit ng damit. Pumasok ako sa aking kwarto na 1 buwan ko ring hindi nagamit. Mabuti na lamang kahit papaano ay nalilinisan ito ni Aryan. Napakabait at maasahan talaga ang babaeng iyon. Pinalitan ko ng t-shirt at komportableng short ang aking anak. Nagreklamo pa nga ito at ayaw papalit ng damit. Mabuti na lamang ay inuto ko. Nagpalit na rin ako ng t-shirt at short. Inayos ko ang ilang gamit at sinalansan sa cabinet. Nang matapos ay bumaba kaming dalawa na karga ang aking anak. Mabilis na kinarga ni Han ang aking anak na alam kong mabigat pero parang wala lang ito sa kanya. Sa Tina naman ngayon ay nakikipagkwentuhan at tawanan kay Aryan. Papunta na sana ako ng kusina nang may marinig na pumaradang sasakyan. Kaya dumiretso na lamang ako sa pintuan at sinilip kung sino iyon. Isang mamahaling puting SUV ang nakahinto sa labas ng aming bahay. Maya-maya pa ay lumabas ang babae.
Napakunot noo ako kung sino ito pero nung iniluwa ito ay napataas ang isang kilay ko. Si Lia na para bang isang sikat na artista. Nakashade pa ito at taas noong napatingin sa aking gawi. Matari ang mukhang naglalakad ito na akala mo ay modelo. Napatitig ako sa kanya. Nung huling kita namin ay itim na itim pa ang kulay ng buhok nito at tuwid. Ngayon naman ay kulay ash gray ang buhok nito na may pagka-wavy. Nakasuot ng kulay red na fitted sexy dress. May slit pa ito sa kaliwang hita. Sukbit ang signature bag nito sa kanyang kanang braso. Iba din ang kagandahan nito, daig pang artista. Maarteng naglakad ito palapit sa akin. "Ah, hi Tanya, Dashi." Ibinaba nito ang shades at itinaas sa kanyang ulo sabay ngumiti sa akin. "Nag-ibang bansa ka ba?" Sabay pumewang ko dito. "Ah, bakit? Ayaw mo ba ng outfit ko?" Tiningnan pa nito ang katawan nito at umikot. "Nakapagtataka lang. Akala ko nalusyang ka sa amo mo dahil pinapahirapan ka sa paninilbihan doon. Kung makareklamo ko nga para bang katapusan na ng mundo. Mukhang ikaw pa ata ang pinagsilbihan ng amo mo ah." Palata ko dito. "Syempre Tanya, skincare is life pa din. At saka may powers ako. Buisit siya." Sabay maarting hinawi nito ang buhok na tumabing sa mukha nito. Lumapit ako dito at niyakap ito. Kahit sobrang maarte at maldita ito ay mabuting tao naman ito. Ginantihan niya ako ng yakap nang may magsalita sa likuran ko. "Oh, Lian, ikaw ba yan?" Si Aryan na halatang nagulat din sa aurahan ni Lian. Kasunod dito sa likod si Hana at Tina. Si Trisha naman ay patakbong lumapit kay Lian. "Tita Lian!" "Oh God, my Trisha!" Kubalas ito sa akin at nanlalaki ang mga mata at mabilis na yumuko kay Trisha at mahigpit na niyakap ang batang makulit. "Oh, big girl ka na Trisha. And you look super pretty like me." Sabay kiss sa pisngi na Trisha. Mabilis na napahagikik naman ang aking anak. Gumanti din ang yakap. Sa tuwing napapadalaw talagang aking anak ay lagi itong sentro sa aming magkakaibigan. Minsan nga ipinag-aagawan pa na akala mo'y teddy bear lang. Nagkumustahan at yakapan din ang mga iba kay Lian. Bago pa man kami makapasok ng loob ay may mabilis na motor ang huminto sa amin tapat. Saktong huminto talaga ito sa tabi ng sasakyan ni Lian. Isang kulay itim na Ducati at isang taong naka-full combat suit ang bumaba dito. Takang napahinto ang bawat isa sa amin, maski ang aking anak ay napahawak sa laylayan ng aking damit. Napakaangas niyang tingnan kung sino man ito. Tinanggal nito ang suot na itim na helmet at bumalandra ang mahabang buhok nito. Halos lahat kami ay laglag pa nga nang malaman kung sino ito. Walang iba kundi si Mika. "Hello girls, long time no see." Sabay ngiti ni Mika habang hawak nito ang kanyang helmet at isinandig sa kanyang bewang. "Ang astig nun, Mika," ani Aryan. "Muntik na akong ma-inlove. Akala ko yummy na." Parang timang na sinabi ni Lian. "May bago ka na namang motor?" Ani Hana. Nagkibig balikat lamang ito. Alam naman naming masyado itong in love sa mga iba't ibang klase ng motor. Nangungulat na pa nga ito. Mas gusto nito ang motor kaysa ang kotse. Mabilis na napadako ang mga mata nito sa aking anak. "Hi Trisha, baby." Mabilis naman na humawalay sa akin ang aking anak at lumapit kay Mika at niyakap din ito si Trisha. Nang matapos ang tagpong iyon ay masaya kami lahat na nakaupo sa sala. Maya-maya pa ay may nag-doorbell sa aming bahay. Nagkatinginan kami lahat. "Sino na naman to?" ani Aryan. "I think yan ang food natin." Si Mika na tumayo at lumapit sa pintuan. Tama nga, dahil nagpa-deliver pala ito ng pagkain. Sobrang daming pagkain, may palatsyon pa ang babae. Sunod-sunod na naglapitan si Hana at Tina at ako ang panghuli. Habang si Lia naman ay nakakandong sa kanya, si Trisha na abalang manood sa YouTube. Mabilis namin kinuha ang mga pagkain at inilapag sa lamesa. Halos mapuno ang lamesa namin na hindi naman kalakihan. Convenient din sa amin dahil hindi na namin kailangan na magluto. Kaya pagpatak ng 6:30 ng gabi ay nagsimula na kaming kumain ng dinner. Masaya ang gabing iyon dahil marami kaming kumakain ng sabay-sabay ng aking mga kaibigan, kasama ng aking anak at kapatid. Except kay Grace na hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring paramdam. Matapos ng hapunang iyon ay mabilis na nakatulog ang aking anak dahil na rin sa pagod ng maghapon lalo na sa kanilang pagbiyahe. Kaya pinatulog ko muna sa aking kwarto at hinayaang bukas ang pintuan ng aking kwarto. In case na magising ito ay mabilis ko lang maririnig sa baba. Nandito kami ngayon sa sala.
Kanya-kanyang salampak sa sahig na may mabalahibong carpet, si Hana at Tina na hindi na mapaghiwalay at walang tigil sa pakikipagkwentuhan. Habang sexy na nakadekwatro naman si Lian, katabi nito si Aryan. Ako at si Mika naman ang magkatabi. Walang puknat ang aming kwentuhan habang nanonood ng Netflix. Hindi ko na nga maintindihan ang pinapanood ko dahil sa ikinukwento ni Lian sa kanyang amo na walang tigil nitong banggitin na Dracula. Bakit parang galit na galit ka kay Drake? Hindi ko na natiis na itanong. Basta, kumukulong dugo ko sa kanya. Malditang sagot nito pero hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan. Alam ko, meron pang mas malalim. Maya-maya pa ay naglabas ng beer si Aryan at nagsimula na naman kami sa mga kwentong buhay ng bawat isa.